Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. 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 As morning dawns
You should shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Jesus, your name, your holy name. There is power, there is healing. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save your Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at mapalad tayo na makasama natin ang Panginoon sa gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa Iglesia, mula po sa Baguio City, Pasay City, Las Piñas, Bacoor, sa Bohol, sa La Union, sa Negros Occidental at sa lahat ng sulok ng ating bansa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, patuloy tayo magagalak dahil ngayong araw ay linggo upang mabigay natin ang ating panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa panimula po ng ating gawain, pagkaisay natin ang ating mga puso at patuloy tayo sa presensya ng Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa magandang umagang itong binigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. At kami po, Panginoon, ay pinagkakaisa niyo po, Panginoon, sa gawain na ito.
Dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy, ikaw, O Panginoon, ang maitataas namin sa umaga. At sa umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagsusumamo, ang aming papanalangin sa inyo. Father God, we pray and believe that your anointing power will break yoke of us, and our life is made manifest beginning today. Please stay and permanent in your presence to us, O God. We call forth that constantly walk in God's Holy Spirit and His Holy Spirit power. We decree and declare that we are walking in the full manifestation of God's will, plan, and purpose and identity for us and our life from this moment forward with no sorrow added unto it. We believe and we call for the full complete manifestation of every promise that you, God, made to us, that we have been standing with no sorrow added to any unto them, and that we become operate in all that God called us to be. We call in the full manifestation of blessings of Deuteronomy 28:1-14. We walk in the double and triple harvest that God has prepared for us. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandment which command you today, that the Lord your God will set you above all nations of the earth, and all this blessing shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of your God. Blessed shall be in the city, and blessed in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herd, cattle offspring of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall be when you come, and blessed shall be when you go out. The Lord will cause your enemy defeated. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and all to which you set your hand. The Lord establish you, and you keep His commandment and walk His way. We declare and decree that we walk in the constant overflow of God's promised provision in every area of our life, spiritually, mentally, emotionally, physically, and financially, that we walk in the fulfillment of the blessing of Abraham. Never again lack of sorrow added in our life. We believe that our family is completely healed and restored, and we call forth and call back. We call in everything that we lost from all the way back to Abraham due to the enemy because of our lack of knowledge, and we called it in a fully restored and paid back double. We declare and decree that it will walk in full wisdom and knowledge of God in our life. And finally, that we are blessed greatly and beyond measure by the Lord our God, who took us out of Egypt and preserved us for such time as this, and that goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. We bless your name. We bless your name. This is our prayer in the mighty name of Jesus, your Son and our Lord and Savior. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal,
Dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At inanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na buksan natin ang ating mga Biblia sa book of 1 Corinthians chapter 4. We're going to study verse 1 to 21, but we will read only from verse 1 to 10. Unang Korinto 4, verse 1 to 21. Okay, kung nandiyan na po sila, basahin ko na po sa Tagalog. Sabi dito, hayaan na ang isang tao ay gayon ang ibilang sa amin, gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga ministeryo ng Diyos. Bukod dito, ito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang isang tao ay masusumpungang tapat. Datapwat sa akin na isang lubang maliit na bagay na ako ay dapat mahatulan sa inyo o ang paghahatol ng tao o hindi ko hinahatulan ang aking sarili. Sapagkat ako ay walang anumang nalalaman sa pamagitan ng aking sarili. Gayon man ako ay hindi ganito pinawalang sala, datapwat at siya ay humahatol sa akin ay ang Panginoon. Sa makatuwid ay huwag humatol anumang bagay ang panahon hanggang ang Panginoon ay dumating. Na kapwa dadalhin sa liwanag ang nakatagong mga bagay ng kadiliman at gagawing hayag ang mga payo ng mga puso at sa gayon ang bawat tao ay magkaroon ng kapurihan sa Diyos. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay taglay ko sa isang kahawig na inilipat sa aking sarili at ako kay Apolos alang-alang sa inyo upang kayo naway matuto sa amin na huwag mag-akala sa mga tao na higit doon sa nasusulat upang walang isa man sa inyo ang mapalalo sa isang laban sa isa pa. Sapagkat sino ba ang gumagawa sa iyo upang maiba mula sa isa pa? At ano ba ang taglay mo na hindi mo tinatanggap? Gayon kung tinatanggap mo ito at bakit ka ba na mamumuri na gaya na hindi na ito tinanggap, gayon kaya ang ay mga busog. Ngayon kayo ay mayaman, kayo ay nagharing gaya ng mga hari na wala kami, at ninanais ko sa Diyos na kayo ay maghari upang kami rin nawa ay magharing kasama ninyo. Sapagkat inaakala ko ang nilagay kami ng Diyos na mga apostol na huli, na gaya ng ito na itinakda sa kamatayan, sapagkat kami ay ginawang isang panuurin sa sanlibutan at sa mga anghel at sa mga tao. Kami ay mga mangmang alang-alang kay Kristo, datapwat kayo ay mga marurunong kay Kristo. Kami ay mahihina, datapwat kayo ay malalakas. Kayo ay mararangal, datapwat kami ay nilalay. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At tayo po ay patuloy sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 21 na aming pag-aralan sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy, bigyan niyo kami ng katalinuhan, kaunawaan sa inyong mga salita na aming pag-aralan. Magbigay ito ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin na pamumuhay. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito po, Panginoon, nananangan kami sa inyong kapangyarihan, hindi sa sarili naming karunungan po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I-bless niyo po ang gawain na ito. I-bless niyo po ang mga tao na nakikinig.
ng iyong mga salita sa umagang ito. Whatever the situation right now, in the name of Jesus, restore mo ito, Panginoon. Salamat muli po, Panginoon, sa umagang ito at ang lahat na ito ay inihiling namin sa inyo na may pasasalamat at puri sa pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak na pagpagligtas. Amen, Amen, at Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito ay inanya ko po ang bawat isa na tayo po ay mag-pay attention na at makikinig tayo sa ating aralin sa umagang ito. At ang ating aralin ay nagmula sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 21. Ngunit ang binasa natin hanggang verse 10 lang. At ang title po ng ating aralin sa umagang ito, this Sunday, ang pamagat niya I only work on Sunday. I only work on Sunday. Mga minamahal, mga kapatid ko, ngayong araw po, ako po ay magsasalita about my favorite person in the world. Ako po ay magsasalita about my favorite person in the world. Sino po yun? Myself. Ako po, yung topic natin sa umagang ito. Aminin man natin sa hindi, you are your own favorite person. Yung sarili mo, paborito mo. Kasi inalagaan mo ang iyong sarili masigit pa kaysa ibang mga tao. You spend more time sa iyong presensya than anyone else. Well, maaari hindi polite, no, na pag-usapan natin much about ourselves or yourself. Ngayong umaga, mga minamahal, mga kapatid ko, ginawa ko lang ito because in our verse by verse study, sa ating pag-aralan sa umagang ito, kaya ako po ay nagkaroon po ng tapang to talk about myself. Mga minamahal, mga kapatid ko, natutunan ko po in many years na ako po ay naging pastor that lahat po alam ko, kilala na ako bilang pastor o pastor ninyo, pero ako pala, hindi ko talaga alam, no? Na ako po ay isang pastor. That is exactly what Paul was saying in this church. Doon po sa Corinto, na sinabi niya po na from the way, no, yung pananalita ni Paul at nakikita ko yung mga bagay na nagbabago much after all these years. No? At napapansin ko, nalalaman ko na marami mga bagay na nagbabago all throughout this year na nangyari po sa buhay ko. And sometimes,
naririnig ko ang lahat ng mga bagay katulad na somebody say that si pastor ay kailangan niya na umayo upang matingnan itong si ganito, or si pastor will do such and such, is broken and you need to make sure that get fixed. No? Pagka meron tayong mga sararanin, tatawagin si pastor na akala si Superman para maayos ang mga bagay-bagay. Or so and so, si ganito ay malungkot at kailangan niya na pumunta ka doon at alamin mo kung ano nangyari sa kanila. Mga minamahal, mga kapatid ko, I have learned also that many people, iniisip nila na ang kanilang pastor ay walang ginagawa. Ang ginagawa lang ni pastor ay nagpipreach during Sunday and a little he does on Wednesday kasi may prayer meeting for an hour, and so yan lang po ginagawa ni pastor. These people are absolutely amazed kung malalaman ninyo, ang bawat isa sa inyo, na ang isang pastor po ay nagtatrabaho in average of 75 hours a week. Never fully off the clock. And his average lifespan is a good decade shorter than others who do not face the same spiritual stress. Every day lang po, 4 hours, pag-pray kayo lahat, pag-pray, I do my Bible reading, and I'm proud to say na kung ilang beses ko na nabasa ang buong Bible, every day. So more time, maraming mga oras, no, ginugugol para sa Panginoon, pag-aaral, pag-pray, what the right message be delivered on the day, on Sunday. So you see kung kaano ka-stressful po, no, ang buhay ng isang pastor. Hindi po ako nagre-reklamo. While some think that preacher do nothing, others feels like their preacher should do everything at the church. Nakakalungkot, minsan meron tayong mga kasama na nilalagay na lang lahat, no, yung mga gawain para sa kanilang pastor. Parang sinasabi nila na, by the way, binabayaran siya at mayroon siyang salary. When I say everything, I mean things like plumbing, landscaping, cleaning, repair, childcare, at iba pa, marami pang mga trabaho. Maybe this is why maraming mga iglesia, maraming churches ay merong problema kasi walang nagpapastor sa church. Kasi si pastor ay always busy, abala lagi.
Maraming mga ginagawa. May panahon pa para mag-networking. So you see, he's doing everything else. So what the Bible say about a pastor should be doing? Tingnan natin po yung apat na description of a pastor sa ating text sa umagang ito. Sabi sa 1 Corinthians 4:1, hayaan ang isang tao ay gayon ang ibilang sa amin gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga misteryo ng Diyos. So, unang description po ni Pastor, a servant of Christ. A servant of Christ. Yung salita na minister, ibig sabihin servant, ministro, at ang teksto natin na ibig sabihin, under rower. Under rower. Nakakita na kayo yung lumang design ng mga barko noon. Ay pinapatakbo yun ng human strength doon sa ilalim ng barko. Yung mga alipin, no, ay sila nagsasagwan, no? Mano-mano yung sagwan para makatakbo ang barko. So, ganun po ang mga ministro, yung mga minister, ang mga pastor. Under rower, nagsasagwan. And a rower was a galley slave who rowed a ship from the bottom tier of the ship. No, so sinabi ko, di ba, doon sa ilalim ng barko may nagsasagwan doon para tumakbo ang barko. So ganun po yung mga pastor, yung mga minister, mga servant ng Panginoon. These were the law applies and the slave world. Yung trabaho ay upang gumalaw ang barko at magpo-forward, sumulong para sa kaniyang kapitan. So, ang mga pastor po is to be an under rower, yung nagsasagwan para sa kaharian ng Diyos. He is to move the church forward for the captain of the ship. Who is the captain? It is God. No, so yung mga pastor, yung mga ministro, no, kami po ay mga nagsasagwan para sa kaharian ng Diyos upang kumalaw itong iglesia ng pasulong ayon doon sa utos ng ating kapitan ng barko na ang ating Panginoon. I cannot expect anyone to do. I must lead by example. It is not do as I say. Kaya mga minamahal, mga kapatid ko, merong tatlong napakahalagang mga puntos that I must make about the pastor being slave. Una po, first, who does the pastor serve? Kanino ba siya naglilingkod? Di ba sa Panginoon? Secondly, who tells the pastor where to row? Sino ba nag-uutos sa pastor upang kung saan dadalhin yung kanyang pagsasagwan? Di ba si God? At pangatlo po, thirdly, does this make the pastor any more important to God than anyone else?
Absolutely not. Sabi dito sa verse 2, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala ng ang isang tao ay sumpungang tapat. So you see, not only is the pastor to be an under rower, hindi lang po dapat yung pastor ang nagsasagwan. This also described as yung description number 2 as steward. Kami mga pastor ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon at kami po ang katiwala sa kanyang kaharian. No? For His kingdom. So, mga minamahal, mga kapatid ko, it is interesting kung bakit si Apostol Paul sinabi niya na ang mga pastor ay is to be an under rower. No, yung nagsasagwan. Na I think it's very insignificant slave. And he turns right around and says that the pastor is to be a steward. Hindi lang po yung aliping nagsasagwan, kundi magiging katiwala, steward, which was a very influential slave. No, praise the Lord. Kahit kami ay mga alipin sa Panginoon dahil sa kanyang kaharian, we can see na merong power, merong influential upang may mga tao na nakakarinig ay sumusunod. Bilang katiwala ng Panginoon at bilang alipin, ay binigyan niya kami ng responsibilidad upang i-manage yung kanyang pamamahay. So mga minamahal, mga kapatid ko, yung ating teksto nagsasabi na ang Diyos sinasabi sa atin na He entrusted His word to the pastors. And they need to be faithful in the management of the word. No, maging tapat ang mga alipin bilang katiwala ng Panginoon na imamanage ng maayos ang salita ng Diyos. This is that saying that God's people are not supposed to study His word on their own. What it does mean is that the pastor should focus his time on study, preaching, and teaching of the Word of God. So, kung si pastor po ay busy-busy yan, naghahanap buhay para ma-survive ang kanyang everyday living because the church ay hindi sufisyente yung binibigay. No, so paano na? Paano na yung nourishment ng salita ng Diyos, yung matatanggap nyo? Kulang-kulang na. Kasi nangihina na si pastor during sa kanyang preaching at hindi na siya makapag-sit. Hindi na siya makapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi sa verse 3-5, datapwat sa akin na isang lubang maliit na bagay ako'y dapat matulan sa inyo sa paghatol ng tao. Oo, hindi ko hinatulan ang aking sarili sapagkat ako ay walang anumang nalalaman sa pamagitan ng aking sarili. Gayunman ako ay hindi ganito. Pinawalang sala, datapwat sila ay umatol sa akin ang Panginoon. Sumakatuwid ay huwag umatol sa anumang bagay ang panahon hanggang ang Panginoon ay dumating na kapwa dadalhin sa liwanag ang
nakatagong mga bagay ng kadiliman at gagawing hayag ang mga payo ng mga puso at gayon ang bawat tao ay magkaroon ng kapurihan ng Diyos. Now, you see, mga minamahal, yung pastor is under rower, yung nagsasagwan para sa Panginoong Yesus at pinagkakatiwala yung salita ng Diyos na minsan po ay nakakatanggap ng kritisismo. Kasi may mga tao na gusto nila yung mga bagay at yung kaparanan, as long as that happen, no, sa kanilang sarili, gusto nilang ganito, ay okay lang. Ngunit kung ito ay merong pagbabago, ayon doon sa gusto nila, manda ka, no? Ngunit sabi ni Paul, I don't care, no? I don't care kung nagsasalita kayo ng hindi mabuti sa akin. Dahil bilang alipin, bilang servant, tagapaglingkod ng Panginoon, at pinagkakatiwala ng gawain ng Panginoong Yesus, anuman po ang isipin ng tao ay hindi mahalaga. Ang mahalaga kung ano ang iniisip ng Diyos sa iyong ginagawa. This also bring up the fact that as God's people, if we would do what God is asking us to do, and not worry so much what others are doing, we would not have so many problems. See, kung ikaw ay nakapokus on someone else doing their job wrong, and you are spending your time critiquing them, no? Kung nakapokus ka lang doon, bantayan mo lang yung kapwa mo, bantayan mo lang si pastor, no? Hindi mo na mabantayan ang sarili mo, at araw-araw gusto mo lang mag-criticize. Then you probably are not getting your job done. Until na yung sarili mo palang responsibilidad, hindi mo na nagawa kasi nagbabantay ka na lang ng kapwa mo. At binabantayan mo si pastor. It goes back to the fact that most Christians are sitting in the bleachers, yelling out to coach and those playing in the game about how badly they are doing. What that person needs is sip and eat and get in the game, no? Sila rin pa kaya pumasok doon sa laro, and they would find out that the way they thought it was may not be reality, no? Dapat palagi natin ang sitwasyon natin sa ibang tao rin. Kung mangyari rin sa atin, o ano ngayon, no? Kaya lang minsan, may mga tao na naiiba na, no? Pagka nakaupo na. No? Halimbawa, may isang tao na binigyan ng posisyon, president halimbawa, no? Kahit anong bait yun, pagkaupo yun sa kanyang malaking silya, malalaman natin kung sino siya talaga. No? Malalaman natin kung ano ang karakter niya. Sabi dito sa verse 9 to 13, sapagkat tinakala ko na inilagay kami ng Diyos na mga apostol na huli, na gaya na ito itinakda sa kamatayan sapagkat kami ay ginawang isang panuurin
sa sanlibutan o sa anghel ng mga tao. Kami ay mga mangmang alang-alang kay Kristo, datapwat kayo mga marurunong kay Kristo. Kami ay mga mahihina, datapwat kayo ay malalakas. Kayo ay mararangal, datapwat kami ay nilalait. Maging hanggang sa kasalukuyang oras na ito, kami ay kapwa nagugutom at nauuhaw, at mga hubad at mga pagsusuntok at walang tiyak na tahanan. At papagal na gumagawa sa aming sarili, mga kamay, bilang inalikusta, kami ay nagpapala bilang pinag-uusik, ay titiisin namin ito. Bilang sinisirang puri, kami ay susumamo. Kami ay gaya ng dumi ng sanlibutan at sukal sa lahat ng mga bagay hanggang sa araw na ito. Hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang hiyain kayo at kundi gaya aking iniibig ang mga lalaking anak ng binabalaan ko kayo. Sapagkat bagamat kayo ay 10,000 mga tagapagturo kay Kristo, gayon man kayo ay wala maraming mga ama sapagkat isinilang kayo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ako ay namamanhik sa inyo na kayo ay maging mga tagasunod ko. So far, the pastor has been described as a servant and a steward. At pangatlo po, yung description ni pastor, spectacle, panoorin, no? Sa verse 9 na binasa natin. Parang baga yung pastor ay nasa loob ng isang aquarium, nasa isang fish bowl. Yung pastor ay nakadisplay doon at lahat na nakapalibot around him ay nakikita siya ng hayag. Si pastor is held to a higher standard by the world than other Christian. No, kitang-kita, no, tinitingnan, pinapanood. Kaya yung description na pangatlo kay pastor, spectacle, pinapanood. No, ginagawang panoorin. Ito ba ay patas? Of course not. But that is how it is. Pero yung katotohanan, yun po, nakatingin lahat. If a man is caught having an affair, kung isang tao po ay nahuli na may affair siya, no, sa another woman, hindi po yun ay isang malaking problema. It is not a big deal sa sanlibutan. No, kasi palaging ang reason diyan yung lalaki ay born to be polygamous. Kaya big deal sa sanlibutan kung nangungulo niya man ng isang tao. Ngunit kung ito ay mangyari sa isang pastor at nahuli siya, the same thing, ito po ay maririnig, makikita sa national news. Maaari po si pastor ay makakatanggap ng pareho na criticism kasi pareho lang naman na nangyayari. Kaya maraming mga pastor na iniwan nila ang kanilang mga ministry dahil mahirap na mamuhay na nasa loob ka ng fish bowl, nasa loob ka ng glass house, that everybody around you ay tinitingnan ka lagi. Tinitingnan ang galaw mo araw-araw. Where every word and action is judged
Bawat salita, anumang ginagawa ni pastor ay inuukuman. But it happened back then, it still happened today. Pansinin natin doon sa verse 12 tsaka 13 na binasa natin. Nagsasabi na si pastor are expected to handle problem. And criticism like God would handle it. Not like the world. Sabi ni Apostle Paul, he was also trying to push them to understand they ought to be believing godly life because they too were children of God. So lahat tayo ay, hindi lang si pastor, kundi lahat tayo ay mamuhay tayo na may kabanalan kasi ang Panginoon natin ay banal. At He expect us to be holy in our life sa kanyang mga anak, bilang mga anak ng Diyos, I will do that. At sa binasa natin sa verse 14 to 16, yung pastor is to be a servant ng Panginoong Jesus, katiwala ng salita ng Diyos, at pinapanood ng buong sanlibutan. At pang-apat na description ni pastor, a spiritual mentor. A spiritual mentor. Sabi ni Paul sa mga Corinthian, na that he look at them as his spiritual father. No, yung mga taga-Corinto, ang tingin nila kay Paul, siya yung spiritual father nila. He was not saying he was in the place of God, but he was saying he was going to lead them by example. So same with your pastor. No? Hindi ko sinasabi na I was God, that I'm going to do in the place of God. But I was saying, ililid ko kayo by example patungo sa Panginoon. I know my responsibility, how hard it is kung ang aking turo po ay hindi ayon doon sa turo ng Panginoon, na nami-mislead ko kayo, accountable ko sa Panginoon. That's why maingat rin ako. Kasi pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya pinagpipray ko sa Panginoon that whatever word I encounter, I pray to God na ito po ay magmamanifest kung ano ang kalooban niya, kung anong salita niya na sasabihin every Sunday or not even in Sunday, kung ano mga araw na mag-share ng salita ng Panginoon. He was also going to correct them through the word. Expect nyo dapat na sa salita ng Diyos ay kinokorek tayo. Hindi ko sinasabi na mas marunong ako kaya kinokorek ko kayo, kundi ayon sa salita ng Diyos dapat makorek po tayo. Kasi kung ang espiritu natin, puso natin ay may kaunawaan tayo, salita ng Diyos, at nakikinig tayo, yun ay salita ng Diyos, then sumunod tayo, no? Kung ano man pong correction sa atin. Kasi hindi mananatili na basic lang lagi ang turo natin. Yung blessing lang, kundi tuturo rin natin yung kung ano ang nais ng Panginoon upang makakain tayo ng karne, ng mabibigat, ng mga bagay. Manguya natin at ma-exercise natin yung ating panampalataya. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, a pastor should be regarded as spiritual father.
No, kung tinitingnan nyo ako bilang spiritual father nyo, mabuti man o hindi sa pandinig nyo, bilang spiritual father nyo, ay dapat nandun ang obedient nyo sa Kanya. The pastor should be concerned for the security and comfort and growth of the congregation God has called him to do. No, so hindi lang po ako concerned sa aking security, kundi concerned din ako sa security ng bawat isa sa atin. That everything na receive natin sa Panginoon, especially the gospel of salvation, ay dapat lumago. Mayroon tayong security at we find peace and comfort in the Word of God. That's why nag-aaral tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon every now and then. Huwag tayo maging kumpiyansa kahit na ngayon ay merong pandemic. May pandemic naman eh. Hindi na ako atin ng ganito. Hindi ako makikinig kasi may pandemic naman. Hindi naman alam ni Pastor yun. Yes, hindi ko alam. Pero ang Diyos alam niya kung anong ginagawa niyo eh. For example, Sunday, you're out to be na makikinig ng salita ng Panginoon, pero bisibisihan pa rin tayo eh. Everybody is doing their own thing, sad to say. Dapat nag-grow tayo eh, at yung peace at comfort ng Panginoon maranasan natin. But sad to say, lumalayo rin tayo sa Panginoon at dinadahilan natin yung may pandemic eh. May COVID. So what? Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo may takdang panahon. But for the name of the Lord, for the glory of God, dapat po tinatanggap natin yung hamon ng Panginoon that we are doing our responsibility as Christian. Kasi minsan, pakiramdam ko lang naman ito, pero minsan pagka after preaching, titingnan ko po yung views. Merong 23. Ilan ba tayo? Pag nakita ko more than 30, praise the Lord. 10%. So you see mga minamahal, mga kapatid ko, napaka-importante ang obedient natin sa Panginoon. Napaka-importante yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi pagka ang mga anak ng Diyos ay they are doing wrong, then God speak to me as your pastor, and He deliver the word of God for correction for everybody that is doing the wrong thing. Pag nire-rebuke tayo o pinagsasabihan tayo, hindi po yun ay nagiganti si pastor. Kundi yun po ay out of love. Dahil mahal na mahal ko kayo eh. Kung ang Diyos ayaw niya po ang sangkatauhan ay mawawala at pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ganoon rin po si pastor, buong pusong nagmamahal sa inyo bilang tagasagwan at katiwala ng salita ng Diyos. I know my responsibility to all of you. I believe people think
that pastor enjoy preaching hers. No, akala nyo nag-enjoy si pastor kung nagre-rebuke, nagsasalita sa kanyang sermon. But the simple fact is that the pastor better preach and do as good call him to. Kung na yan sinabi ng Panginoon, di sabihin natin, so this series is sa 1 Corinthians po. Alam natin ito po ay hindi siya popular na series. In some circle because Paul let this church have it over and over again. But it was only because that is precisely what God knew they needed, and obviously it was what God knows we need. No, hindi po ito na nakakagustuhan po ng pastor para makapagsalita ng mga harsh na mga salita, magre-review. Katulad din po sabi ni Apostle Paul, ang iglesia, ang church ay kailangan rin, no? Na precisely makakarinig ng mga ganito mga salita kasi kailangan natin yun. Eh. Kailangan mo, kailangan ko, kailangan nating lahat. Obviously, alam ng Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. Alam niya po yun. Ako po ay 40 years old na nang makarating po sa iglesia na ako po ay magiging born again. At sa aking pagbulay-bulay, I figure out na ang Diyos ay tinawag po ako sa isang iglesia upang hindi maging tanyag, kundi tinawag po ako ng Panginoon upang maging pastor. Paano ko masasabi yun, mga minamahal? Tiyak po ako. Alam niyo po, first time po nang pagkatawag sa akin ng Panginoon na maglingkod sa kanyang kaharian. First time. And the first Bible study na aking sinimulan po. Pagkatapos ng unang Bible study on that night, yung bahay po ng aking Bible study po nasunog. So you see, alam ko na ako po ay tinawag ng Panginoon para maging pastor. Kasi kung ang titingnan ko, focus po ako sa sitwasyon na nangyari, no? Hindi ako magiging matatag, hindi po ako magiging makakasurvive. From now, ako po ay magto-12 years na sa ministry. Sa pagsisimula ko rin po ay hindi rin mabuti. Marami pa akong struggle na nakikita at sa prayer ko po, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon kung paano ko i-handle ang lahat. No? Unang-una, gusto ko ma-please yung tao sa paligid ko. Pero ang katotohanan, we cannot please each other. Meron at meron na ayaw nito, ayaw na ganito. Ngunit, after na realize ko na
Sino bang pinaglilingkuran ko? Hindi naman ang tao, kundi ang Diyos. And the way I see it, and I was being corrected by God, ang lahat ng mga bagay ay naging maayos. At hindi na po akong naging balisa. I don't worry so much about what others think or what others are doing. And that's I start being concerned about what I am supposed to do for God. No, kung focus ng sarili natin kung anong magawa natin para sa Diyos. Huwag tayong focus doon sa kapwa natin kasi makakita tayo talaga ng mga ibang mga bagay na hindi yung gusto natin eh. So focus on what God wants you to do. Then God will begin us to enjoy what we are doing. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, you have heard what God has called me to do. So as your pastor, I pray that you would serve where God has called you to serve so that I may be able to serve God faithfully. Buong puso, buong katapatan, naglilingkod tayo sa Panginoon. So please, brethren, pray for me as I do for you. Panalangin niyo ako habang ako nanalangin bawat isa sa inyo. Ito po yung 4 na rason kung bakit ipagpipray niyo po ang inyong pastor araw-araw. May sound selfish, ngunit ito po ay totoo. Una po, ipagpray natin ang ating pastor for restoration. Bring back the glory of the ministry and the church. No, for restoration, ma-restore si pastor. Para yung dating glory ng ministry, ng iglesia ay bumalik. Yung opisina ng pastor ay araw-araw kailangan na merong restoration, merong respect, merong pagtitiwala. Given away by the last year scandal that have given us the black eye, no? So you see, we know that hindi lahat ng mga bagay na nangyayari sa loob ng iglesia ay mabuti. Kaya pag-pray natin ng restoration nung yung office ni pastor, dahil po doon yung nangyayari minsan, no? At yung kaaway, binibigyan tayo ng black eye. No? Kaya pray natin yung si pastor for restoration. No? We know the names of those who feel but don't. You do not know the names of regular just out there for serving faithfully. No? Buong katapatan na tayo po ay maglilingkod at ipag-pray natin si pastor na buong pusong maglilingkod sa Panginoon. Na everyday ng kanyang buhay, ang kanyang office, the office of the pastor will be restored. Pangalawa, we pray for our pastor for limitations. Mind. Specifically, this is easy to agree with why I say it, but hard to remember
when I disappoint you. Human imperfection include preacher. No, pray natin yung pastor na magkaroon ng limitation. Yung specific. No, kasi minsan may mga bagay na ginagawa si pastor na you don't disagree and you are disappointed. So tingnan natin si pastor as human being. Hindi perfecto. At may marami rin, no? Na mga bagay na dapat rin ituwid sa kanyang sarili. God paints His men in the Bible, warts and all, I am glad, example. No, so, hindi perfecto ang pastor natin. May mga limitation rin. Kaya pag-pray natin. Hindi po ako nagbibigay ng mga excuses sa aking mga kamalian in advance. Ako lang po ay nanghihingi po ng panalangin sa bawat isa sa inyo. Will you pray for me? Pangatlo po, pray for our pastor for expectation. Hundreds and thousands of people ay nakatingin kay pastor. And all have different expectation. No, iba-iba ang expectation natin sa ginagawa ni pastor. And you should make them know. But if I'm going to be able to amount too much, I will need your prayer. No, so kailangan ko po ang panalangin ng bawat isa sa atin upang yung expectation ng bawat isa ay mamimit natin accordingly what the will of God sa kaligitnaan ng bawat isa sa atin. Maybe your expectation is not my expectation kasi we are different people at different rin po yung ating culture. Hindi naman tayo ay pinanganak. Ngayon lang tayo naging isang pamilya, pero bilang isang pamilya, dapat po ay we have unity. Kasi as one body, ay nagpapunction tayo accordingly what God is doing in our lives. Of course, my real goal cannot be to please everyone. Kung ang goal man ni pastor ay hindi makakapagbigay lugot sa bawat isa sa atin, but to please God, and that makes my point all the more, kailangan ni pastor ang panalangin. Kailangan ko po ang panalangin niyo. Will you pray for me? Ang pang-apat po, we will pray for qualification. Ipag-pray natin si pastor for qualification. Dahil no other profession requires a job description like that of a pastor. No other profession requires a job description that of a pastor. Yung requirements ba bilang pastor ay kailangan masteral degree ka o nakagraduate ka sa Bible school, nakagraduate ka ng 4 years course, may requirements ba si Lord upang yung qualification being a pastor ay ma-meet mo? No, so kung may puso tayo at you have the Spirit ng God na nililid ka to do the job, then kung yan ay para sa iyo, ukol sa iyo, then the Lord will give away
na marating mo, no, yung bagay na yun. I remember na it almost 2 years, 3 years, na nag-aral po ako sa Bible School. Then, inooperan tayo na mag-oversee ng isang church. Maraming beses na iniyawan natin kasi naniwala ako na ang turo lang ako. No? Pero kung kakalooban ng Panginoon, may way ang Panginoon at gagawa siya ng kaparaanan para ikaw ay magiging pastor. Maaari yung karanasan ko ay masakit sa pagtakbo ko sa gawain ng Panginoon until na namatay po ang manong ko. For that time, I realized tinawag po ako ng Panginoon at sumunod ako sa Kanya. For 11 years, going 12, I am strong with the Lord. And I always acknowledge without God, hindi ko magagawa. But truly, He is good. He is faithful to His servant. And everything is being fed by God. And everything ay mabuti para sa ikalalago at sa expansion ng kanyang kaharian. So mga minamahal, mga kapatid ko, will you pray for me? Prayer is the oil that grease the wheel. Ang panalangin ay isang langis upang tumakbo ang isang gulong, upang smoothly ay maayos, no, ang isang bagay. No? Pag isang halimbawa, yung bisagra ay maingay, lagyan mo ng langis at hindi na maging maingay. That's, I need, being your pastor, I need your prayer, brethren. So, yung challenge and the question is, will you pray for me? I know yes. Praise the Lord. Amen. To God be the glory. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa natapos namin gawain. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayin sa umagang ito. Hindi lang po ako ni-remind mo, Panginoon, for being a pastor of this church. I see na you remind also my brethren po, Panginoon, that all of us have responsibility to do your will, to do your ministry that your kingdom ay ma-extend sa bawat sulok ng mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbigay niyo po, Panginoon, ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Today, O God, you see your people.
I intercede for them, O God, that your grace and your mercy be upon them. If you see my brother and sister po, Panginoon, they are in the midst of trouble, they have problem, they lack anything. God, please, Lord, restore whatever the enemy stolen from them, physically, spiritually, financially. Pour out your blessing upon blessing to them, O God, favor upon favor, O Lord. Take their sickness and diseases. You are a great physician and the Lord who heal us. And by your stripe we are healed. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa po, Panginoon, sa anumang kanilang ginagawa po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang, sapat-sapat ang iyong biyaya na binibigay sa inyong mga anak. Salamat, O Lord. Salamat, O Diyos. At any curse or negative words against them, I declare none void. Whatever in their hand, O God, i-bless mo ito siksik-liglig at umaapaw. Kung ito man para sa kanilang mga trabaho, i-bless nyo ang kanilang trabaho. Kung ito man ang kanilang negosyo, i-bless nyo po ang kanilang negosyo. I-bless nyo rin ang bawat kalusugan po, Panginoon, na ang COVID-19 po, Panginoon, ay hindi makapasok sa bawat sangkatauhan po, Panginoon. As we declare, we are your temple, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. Mga minamahal, mga kapatid ko, itaas natin ating kamay at tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you Shalom, Shalom, Shalom. Peace be with you. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At announcement, patuloy natin suportahan po ang ating gawain. No, i-follow natin, i-like natin, i-share natin yung mga video natin. Kasi hindi lang po yung tayo makakarinig, kundi makakarinig rin yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay. No, so I encourage everyone na every Sunday, support natin ang gawain natin, no? At lagi natin ipag-pray na bumalik na tayo sa normal upang makapag face-to-face na po tayo. At every Wednesday, praise the Lord, no? Yung ating gawain po ay meron pa rin po tayong prayer meeting. No? So, salamat sa mga nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering kasi patuloy na ang anuman kaloob na binibigay nyo ay nagagamit po sa ubasan ng Panginoon. I ask and pray to the Lord na ibalik sa inyo siksik-liglig at umaapaw at pagpalain yung pinagkukunan ng inyong mga resources that the devourer cannot touch them in the name of Jesus. So, shalom na po, no? At happy birthday sa mga nag-birthday at happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary. So, salamat po muli sa bawat isa sa atin. Thank you. Bye-bye na po. At muli, sa malakas na palakpak sa Panginoon. Okay. Bye-bye na po. Yan sa mga kapatid natin sa Baguio, Pasay, Las Piñas, Bacoor, Bohol, La Union, Negros Occidental at sa lahat ng sulok ating bansa, no? At sa buong mundo. Kasi may nakakakinig rin, no, ng mga kaibigan natin
sa ibang sulok po ng ating bansa. So, shalom na po. Shalom.